Makapangyarihan at kabanal-banalan na Diyos, kami Panginoon ay lumalapit ng may pagpupuri sa iyo sa araw na ito na muli mong pinagkaloob sa amin upang kami ay sumamba sa iyo. At maraming salamat Panginoon sa aming pagtitipon sapagkat tunay nga na pagpapalain mo kami ng iyong mga salita para sa pangailangan pangkaligtasan ng mga makasalanan at para sa pangailangan sa pananampalataya ng iyong mga anak. Kaya aming dalangin Panginoon, na ikaw ang siyang maglinis sa amin sa anumang karumihan na iyong natatagpuan sa amin at tumulong sa lahat ng aming mga limitasyon upang talagang maunawaan namin ang iyong katotohanan at ang iyong kalooban para sa amin. Amin nga pong dalangin, Panginoon, na ikaw ang siyang maluwalhati sa aming pag-aaral at gayon din matanggap namin ang iyong mga pagpapala mula sa katotohanan ng iyong salita. At salamat, Panginoon, sapagkat kami lumalapit sa iyo mula sa pamamagitan ng aming tagapagligtas at kaibigan na si Jesucristo. Kaya't niluluwalhati ka namin at pinapasalamatan sa oras na ito. Kami dumadalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po ay makaupo na. At tayo po ay nasa ikalimang yugto at masasabi kong huling topic na gusto kong sabihin sa inyo dito sa mahalagang katotohanan to captivate our thoughts para sa kabanalan bilang mga mananampalataya upang talagang isabuhay natin itong panawagan natin bilang mga Kristiyano na tayo ay mamuhay para sa kaluwalhatian ng ating Diyos na kung saan malinaw na nasasaksihan sa atin sa buhay ng kabanalan. So merong termino na foxhole prayer. So ito ay pananalangin na kung saan dahil sa mapanganib na sitwasyon at talagang matinding pangailangan, tinatawag nilang ang gawain na ito na foxhole prayer. So ito ay mula sa military phrase na there are no atheists in foxholes. So kahit yung mga skeptic sa pananampalataya ay maaring gawin yung ganitong aplikasyon kung sila ay nasa matinding pangangailangan at gayon din nasa mapanganib na sitwasyon. May mga tao talaga na kahit hindi mga mananampalataya ay makakagawa ng mga panalangin. At tayo bilang mga Kristiyano na tinatawag ng salita ng Diyos na manalangin sa lahat ng pagkakataon ay talagang maging matapat sa gawain na ito para sa Diyos. Nasa panahon tayo ng krisis na kinakaharap ng buong mundo. Atin bang kinakaligtaan yung pananalangin? Tinitingnan natin yung mahalagang panawagan ng kabanalan para sa buhay pananampalataya. Tayo ba ay may katapatan sa pananalangin? Napakahalaga ng gawain na ito sa ating buhay pananampalataya because not growing in holiness results not just from a wrong and deficient understanding of scriptures. Maraming mga maling pagtuturo, hindi tamang pagtuturo sa kabanalan at ito'y humahadlang sa progress in sanctification. But even among those who know the word well, there is this result from a failure to pray. Kaya hindi natin dapat kalimutan itong mahalagang gawain ng pananalangin dito sa ating kagustuhan na talagang mabighani yung ating mga isipan at talagang magkaroon sa atin ng aplikasyon yung pamumuhay para sa kabanalan. Dito sa mga tiningnan nating katotohanan, isa sa mga mahalaga na dapat nating balikan yung importance ng salita ng Diyos para tayo ay mag-progress sa kabanalan. Mahalagang maunawaan natin yung salita ng Diyos in this primary calling ng mga mananampalataya. Kaya meron tayong tiningnan na doktrina ng kabanalan ng Diyos at makikita natin doon sa ating tinalakay na talagang meron itong direktang aplikasyon para sa kabanalan ng mga mananampalataya. Ang Diyos natin ay banal. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, ay dapat mamuhay ng may kabanalan. At kahit sa ating lessons na tiningnan natin yung mga persona ng banal na Trinidad, yung mga katotohanan kaugnay sa kanila ay meron talagang kinalaman para sa kabanalan ng mga Kristiyano. So tiningnan natin yung ating union with the Lord Jesus Christ. Ang ating tagapagligtas ay hindi lamang tagapagligtas na nagbigay sa atin ng katwiran nung tayo ay sumampalataya sa Kanya. Siya ay tagapagligtas na nagpapabanal sa atin.
bilang mga mananampalataya. Yung kaligtasan na mula kay Kristo, may kasamang pagpapala ng kabanalan. Kaya tayo bilang mga mananampalataya ay nagsisikap sa layunin na ito to walk worthy sa ating calling na tayo'y niligtas ng Panginoong Hesukristo. Kaya gusto ko lang mangusap sa mga bisita natin na naririto na kung saan hiwalay sa Panginoong Hesukristo, tinitingnan namin itong paksa ng kabanalan bilang resulta ng kaligtasan, hindi paraan ng kaligtasan. Sapagkat ang tanging paraan upang mapatawad tayo ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan at magkaroon tayo ng tamang kaugnayan sa Kanya para sa buhay na walang hanggan ay mula lamang sa Panginoong Hesukristo. Kaya tumugon ka sa Kanya ng may pananampalataya bilang tanging tagapagligtas. Tiningnan din natin yung persona ng Banal na Espiritu na siyang may gawain ng pagpapabanal sa mga mananampalataya. May mga ganyang katotohanan yung salita ng Diyos upang talagang maunawaan natin yung kahalagahan ng holiness in our Christian life. At marami pang mga doktrina mula sa salita ng Diyos, kaya talagang tayo ay umunlad sa pagkaunawa ng mga katotohanan ng banal na kasulatan. At dito sa ating tiningnan patungkol sa kahalagahan ng salita ng Diyos, meron din tayong duty to intentionally reflect yung mga katotohanan na ating nauunawaan. So tiningnan natin yung Christian meditation. Ito yung duty natin sa mga truths na nauunawaan natin sa salita ng Diyos. So kung meron pa sa inyong may mga questions regarding Christian meditation, yung principle na gusto kong maging malinaw sa inyo, ito'y duty sa mga katotohanan that we already understand from the Scripture. So kasi hindi natin talaga magagawa yung Christian meditation kung hindi natin nauunawaan ng tama yung salita ng Diyos at yung mga katotohanan ng salita ng Diyos. But from the things that we understand from the passages of the Scripture at truths mula sa banal na kasulatan, we must reflect those truths para makultivate yung desire natin at gayon din madiscipline yung ating mga sarili para sa buhay ng katotohanan ng salita ng Diyos, like holiness. However, the discipline na kung saan sentro yung katotohanan ng salita ng Diyos, mahalagang maunawaan natin na mayroong close harmony dito sa essential practice ng pananalangin. So hindi natin maihiwalay yung gawain ng pananalangin kung talagang nauunawaan natin yung salita ng Diyos at kung talagang sinusunod natin yung salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi yung tugon sa mga katotohanan ng salita ng Diyos ay hindi lamang aplikasyon mula sa mga katotohanan na ating nauunawaan, mga katotohanan na itinuro at ipinapangaral sa atin. Yung tugon natin sa salita ng Diyos, kasama doon yung pananalangin. Kung talagang nauunawaan natin yung katotohanan ng salita ng Diyos, ang isa sa mahalagang tugon na hindi natin dapat kalimutan, ipanalangin yung mga ito. Ipanalangin ang mga ito sa ating mga sarili. Kaya hindi nahihiwalay yung ating pag-engage sa salita ng Diyos sa napakahalagang gawain ng panalangin. Dahil kung hindi, ang ating buhay kabanalan ay ang ating buhay pananampalataya rather ay pagpapaimbabaw. For example, sa amin na nagtuturo ng salita ng Diyos, sa mga bagay na aming nalalaman, sa mga bagay na aming itinuturo, kung hindi kami nananalangin para sa mga ito, ipagpapaimbabaw yung aming ginagawa. Kaya mayroong halaga yung pananalangin sa mga katotohanan ng salita ng Diyos na ating tinatanggap mula sa Kanyang mga salita. There is an inseparable link exists between the Holy Scriptures and the practice of prayer. Kaya dito sa captivating our thoughts for holiness, isa ito sa mga aplikasyon na hindi natin dapat kaligtaan. At para i-summarize ko sa inyo yung mga paalala na gusto kong sabihin para sa kabanalan, mamaya titingnan natin yung wisdom from
Reformation. But bigyan ko kayo ng basic understanding that we can all agree. Pagdating sa pananalangin, it is a means of grace para sa mga mananampalataya to communicate sa Diyos. So, para makipag-ugnayan tayo sa Diyos, magsalita tayo sa Kanya, may paraan ng biyaya ng pananalangin. There is a necessity for prayer in our Christian life because God is personal. Hindi lang siya puwersa na kung saan umiiral, hindi lamang siya paksa na ating tinatalakay. Tunay ang Diyos. Kaya mayroon tayong pagtugon ng pananalangin sa Kanya. At iniligtas niya tayo para magkaroon ng tamang kaugnayan sa Diyos na nagbibigyan ng manifestasyon sa ating mga buhay sa pamamagitan ng gawain ng pananalangin. Kaya kahit balikan natin yung katotohanan kay Hesukristo, hindi lamang natin siya kinikilala bilang tagapagligtas, di ba? Kinikilala natin siya bilang tagapamagitan, kaya nakakalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Sa salita ng Diyos, ang people of God, maraming mga talata, ay characterized by people who hear the Word of God at gayon din, tao na mga nananalangin. So maraming mga ganitong talata mula sa salita ng Diyos. Ang bayan ng Diyos ay mga taong tumatanggap ng salita ng Diyos at nananalangin sa Diyos. For example, Psalm 55, verse 15 up to verse 16. Naririto yung mga details na kung saan makikita ninyo emphasis patungkol sa pananalangin. Let death steal over them. Let them go down to Sheol alive. For evil is in their dwelling place and in their heart. But I call to God, and the Lord will save me. So mayroong pananalangin sa Diyos at pamilyar sa atin patungkol sa pagtanggap sa salita ng Diyos, yung pagtuturo mismo ng Panginoong Hesukristo sa John 10:27, My sheep hear my voice, and I know them and they follow me. Kaya ito yung mga katangian na kung saan malinaw na tinataglay ng mga tao ng Diyos ayon sa Kanyang salita. God is speaking to His people through His Word para i-reveal sa atin yung Kanyang kalooban. And at the same time, God's people are submitting our will to God in speaking to Him in prayer. Kaya tagmamanifest sa ating mga pananalangin yung katotohanan ng salita ng Diyos at pagkilala sa Kanyang pangungusap sa atin mula sa ipinahayag ng banal na kasulatan. Prayer is the natural response of individuals in a right relationship with God. We can praise God sa pamagitan ng panalangin. Nakakapanalangin tayo para sa kapatawaran ng ating kasalanan and burden our cares to God, and also to pray for others. Prayer truly serves na paraan para tayo ay makapag-dialogue sa tunay at buhay na Diyos. Siya ay nagsasalita sa atin sa magitan ng banal na kasulatan at tayo ay nakakapagsalita sa Kanya sa magitan ng pananalangin. William Ames, a Puritan, sa kanyang Marrow of Sacred Divinity, pansinin ninyo yung kaugnayan ng salita ng Diyos sa pananalangin dito sa kanyang isinulat. In hearing the word, we receive the will of God. But in prayer, we offer our will to God that it may be received by Him. Kaya hindi may ihiwalay yung engagement natin sa salita ng Diyos sa ating buhay pananalangin. At kung hindi ito totoo sa iyo, pagpapaimbabaw yung nangyayari sa iyong buhay pananampalataya. Napakahalaga ng gawain ng pananalangin in our Christian life. And I want to summarize yung paalala ko sa pananalangin sa magitan ng wisdom from Reformation. So ginagawa yung pananalangin bilang mga Kristiyano ng may thoughtfulness. There must be a self-conscious engagement of our mind sa ating
pananalangin because we must beware sa seeking connection sa Diyos with no reasoning process. Nangyayari iyan sa approach ng mysticism. So itong belief ng mysticism ay mula sa Greek word ng mystikos, which means secret, and by their practice, sila ay nai-initiate sa misteryo sa kanilang karanasan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. So this view claimed beliefs and practices based on personal experience. So isa yan sa mahalagang karakter para makilala natin itong mysticism. So yung kanilang paniniwala ay mula sa kanilang subjective experiences. Kasi para sa kanila, nangungusap ang Diyos mula sa kanilang mga puso. Dahil natatangi ang Diyos at incomprehensible ang Diyos para sa kanila, meron dapat special way ng pangungusap niya para sa sangkatauhan. At iyon ay sa pamamagitan ng kanilang mga puso ayon sa mysticism. At yung belief nila na incomprehensible ang Diyos ay nagdulot sa kanila na yung pakikipag-ugnayan sa Diyos ay hindi nangangailangan ng reasoning processes. You must forget yourself. Sometimes yung thoughts para sa mysticism ay nakakahadlang sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. But God is speaking through the written scripture, hindi sa puso. Yan ang mahalaga nating maunawaan. At yung pahayag ng Diyos sa kanyang salita ay ipinapaunawa niya sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na espiritu. Kaya mali itong approach ng mysticism in the Christian life. Kaya in prayer as communication with God, ay dapat nating maintindihan, it requires thoughtful words. Huwag nating kaligtaan ang katotohanan na ito sa pananalangin kasi may kaugnayan ito sa mga titingnan natin later. Itong thoughtfulness in prayer, manifestation ito na kung saan ina-approach natin yung Diyos ng may reverence. Isa yan sa manifestation. Kung iniisip natin yung mga sinasabi natin sa Kanya sa magitan ng pananalangin. Makikita natin, di ba, yung mga worship gathering ngayon, ng mga nagsasabing sila ay sumusunod sa Diyos, naniniwala sa Diyos, yung kanilang habit ng disordered gathering ay mula yan sa kanilang attitude without reverence sa Diyos. Kasi kung talagang mayroong reverence sa Diyos, ay mayroong orderliness. At pagdating sa prayer, mayroong thoughtfulness. Hindi natin nililimitahan sa magitan ng katotohanan na ito, yung pananalangin na para lamang sa mga individuals na kayang mag-articulate. Gusto kong linawin yan sa inyo. Hindi natin nililimitahan from this truth, yung pananalangin para lamang sa mga well-spoken. Kasi yung thoughtfulness, mga kapatid, basic siya sa buhay. Yung ating pamumuhay, iniisip natin. May mga ginagawa tayo na ating iniisip. Huwag nating kaligtaan yung pag-iisip pagdating sa pananalangin. Thoughtfulness just implies a basic level of intellectual engagement with and connection to what we are saying. We must mean what we say. At we must be able to say what we mean. And it will protect us from vain repetition and from treating spiritual disciplines as empty rituals. So, may ito isa sa mga importance ng principle na ating pinag-uusapan. Hindi natin dapat ito kaligtaan sa ating pananalangin. But I want to answer this issue. How about in times that we don't know what to pray? Yan yung sinabi ni Apostle Paul sa Romans 8,
26. Ang talata na ito ay isang special situation sa buhay ng mananampalataya. Hindi ito yung ordinary na nangyayari sa buhay Kristiyano. And so we must beware ourselves na gamitin yung talata na ito sa pagtuturo ng mysticism about wordless prayer na form ng kanilang communication sa Diyos. Ito yung talata na kanilang ginagamit para sa kanila yung highest form ng communication. Itong wordless prayer. Pero itong sinasabi ni Pablo sa Romans 8:26 ay special situation in the Christian life na sa magitan ng ministeryo ng banal na Espiritu ay tinutulungan niya tayo na kahit hindi natin alam yung ipapanalangin natin at meron tayong limitasyon sa pagsasalita ng ating pananalangin sa Diyos, sinasabi ng talata, because yung Holy Spirit ay spirit ng adoption. Kahit may limitasyon tayo sa pananalangin, God can make sense of our prayers at gagawin niya yung kanyang kalooban sa ating mga buhay. That's why ordinarily, the duty of praying is composed of thoughtfully chosen words. So ito'y malinaw na bagay na hindi natin dapat kalimutan sa pananalangin. But another thing that is important sa pananalangin na gusto kong ipaalala sa atin, authenticity in prayer. Because words, even when carefully chosen, are false and dishonest before God if they do not come from an inner reality ng ating mga sarili. Kung hindi totoo sa atin yung ating sinasabi, nagiging dishonest tayo sa Diyos na nangyayari pa sa approach natin sa pananalangin. Hindi dapat ganyan ang panalangin Kristiyano. Let me remind you with this passage patungkol sa worship. Isaiah 1 verse 12. Pansinin natin yung sinabi dito na rebuke ni Yahweh, when you come to appear before me, who has required of you this trampling of my courts. So, naririto yung rebuke ni Yahweh sa mga Israelites sa kanilang pagsamba na ginawa. Sa kabila na yung kanilang sinunod ay yung Mosaic laws. Sinunod nila yun. Pero bakit may ganitong rebuke? Kasi hindi tama yung kanilang puso sa kanilang pagsunod. And in the context of prayer, a disconnect can often exist between our spoken words and our internal state. Kaya mahalaga yung paalala na authenticity in prayer. Sa Reformation noong 16th century, isa sa mga mahalagang aplikasyon na kanilang itinuwid mula sa tamang pagtuturo ng mga reformers during this time ay yung practice ng mechanical repetition in prayer. Isa iyon sa malinaw na ituwid mula sa tamang pagtuturo ng salita ng Diyos, because the Roman Catholic Church, diba, sila ay sanay sa gawain na pagme-memorize ng kanilang prayers. At gayon din, yung kanilang mga panalangin na hindi naiintindihan kasi yung salita ay Latin, na kung saan yung mga tao in their time ay marami hindi alam yung ganung lingwahe. The Reformers understood the warning of Scriptures against violation in prayer sa mga mahahabang salita na paulit-ulit. Sinawayan mismo ng ating Panginoong Hesukristo. And whatever the length of prayer, gaano man kaiksi, gaano man kahaba, must reflect our genuine desire sa Diyos. Must reflect our genuine desire sa Kanyang kalooban. The Reformer John Calvin sa kanyang isinulat na Institutes na nagbigay ng konsentrasyon din sa mahalagang gawain
ng panalangin. Isa ito sa kanyang pinaalala patungkol sa mga mananampalataya. The godly, presenting themselves before God to request anything unless they yearn for it with sincere affection of heart. Malinaw sa kanila, sa mga reformers, yung katotohanan na ito na hindi natin dapat kaligtaan sa ating panahon sa tamang aplikasyon ng pananalangin. Familiar kayo sa mga talking birds? There are animals na maaring sanayin to imitate yung boses ng tao. May mga uri ng parrots, may mga uri ng ibon. And you can train them even to recite prayers sa Bible. For example, the Lord's Prayer. Pwede nilang gawin yun. Pero alam natin dahil salita lamang na hindi totoo sa kanilang inner reality, these animals are not praying. Huwag nating kalimutan yung ganyang paalala. In the Christian life, beware of hypocrisy in prayer. Manifest in speaking to God that does not comes from our heart. Because prayer as communication with God not only requires thoughtfulness, but requires genuine heart engagement. At mayroong biyaya sa atin ng Diyos para dito bilang mga mananampalataya. At may tulong sa atin ang banal na Espiritu to be authentic in our prayers to God bilang mga mananampalataya. But another thing na mahalagang paalala to summarize yung katotohanan ng pananalangin sa atin, scriptural, yung dapat na pananalangin natin. That's why thoughtful tayo sa pananalangin. And even yung ating inner state ay apektado ng ating pananalangin. Kasi tugon natin ito sa salita ng Diyos. The Bible is the foundation to align our prayer with God's character, God's command, God's promises. And this will correct the wrong idea na yung conversation with God sa magitan ng pananalangin ay mula sa ating sariling initiative. At gayon din mula sa disenyo na gusto natin. Makokorek ito by this principle na dapat yung prayer ay nasa pattern ng salita ng Diyos, nasa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi lamang maraming maling pagtuturo patungkol sa pananalangin. Marami ding maling ginagawa sa pananalangin, treating God as a genie. Yung prayers ay parang grocery list. So magitan ng pagiging scriptural sa ating pananalangin na tayo'y nagagabayan ng mga katotohanan at prinsipyo ng salita ng Diyos, talagang makakatugon tayo ng tamang pananalangin. Our salvation makes the communion with the triune God possible. That includes prayer. Yung kaligtasan natin, yung nagresulta ng ganitong pagpapala para sa gawain ng pananalangin kahit hindi sariling initiative natin. Yung conversation with God, ito ay primarily initiative ng Diyos. At yung salita niya reveals who God is para manalangin tayo. Just have your thought captivated sa pananalangin. Sinabi ng Panginoong Yesus, our Father. Siya yung ating Diyos. Also, yung command ng Diyos sa pananalangin. Yung mga pangako ng Diyos sa pananalangin. Ito yung mga motibasyon para talagang maging masunurin tayo sa ating buhay pananalangin bilang mga mananampalataya. Hindi natin dapat pinababayaan yung gawain ng pananalangin personally and publicly as believers. Once more, the Reformation noong 16th century ay mayroong katangian ng pagtuwid
sa simbahang Katoliko, sa kanilang maling pagtuturo at gawain sa pananalangin. Siguro isa sa maibibigay ko sa inyo ay yung pananalangin nila sa mga saints. Diba? Yun yung kanilang ginagawa in their religion. Though meron silang pagkilala sa mediation ng Panginoong Jesucristo, pero hindi mawawala sa kanila yung practice ng pananalangin sa mga santo. At yan ay nangyari noon pa, maging sa 16th century. Ginagawa nila iyan kasi para sa kanila mas malapit sa presensya ng Diyos, yung mga santo ngayon sa langit. Kaya matutulungan nila tayo sa ating mga pananalangin. Itinuwid sa pamagitan ng salita ng Diyos, ng mga reformers, ang mga maling pagtuturo, kahit sa pananalangin during their time. So the Scripture not only provides a safeguard against improper practices sa pananalangin, but also offers instruction para maging matapat tayo at tayo ay ma-sharpened, mag-mature sa gawain ng pananalangin. The Scripture must give the substance and shape the pattern of our prayer as believers. Meron ditong halimbawa mismo ang Panginoong Jesucristo na sa kanyang pananalangin na nasaksihan ng mga alagad ay naghikayat sa kanya, turuan silang manalangin. Kasi ang Panginoong Jesucristo mismo, nagturo siya ng pangangailangan sa pananalangin and even pattern ng pananalangin from this text ng Matthew chapter 6, verse 9 up to verse 13, na mas magandang tawagin na the disciples' prayer. Hindi lamang sinabi ng Panginoong Jesucristo na mahalaga yung pananalangin from that part ng Sermon on the Mount, kundi sa magitan ng pananalangin niya on this part ng New Testament, pinapakita niya sa atin yung pattern, yung form ng pananalangin na dapat nating gawin sa Diyos. May examples din tayo sa history na talagang yung pananalangin ay dapat ayon sa salita ng Diyos. You have the writings of the Puritans. And also you have Reformed catechisms, whether Congregationalist, Pedobaptist, sa tayo bilang mga Reformed Baptist, sa ating catechism, may part ng Lord's Prayer para ipakita sa atin yung pattern ng tamang pananalangin ayon sa salita ng Diyos. William Gurnall, sa kanyang isinulat, The Christian in Complete Armor, may ganitong paalala sa pananalangin ayon sa salita ng Diyos. If we pray out of step with God's revealed will in Scripture, we subject God's will to ours and not ours to His. Kaya mahalaga sa pananalangin na tayo ay scriptural. So bigyan natin ng aplikasyon for holiness itong pananalangin na ating tinitingnan bilang duty to really captivate our thoughts to live in holiness. So neglecting a faithful prayer life hinders our progress in sanctification. So tayo ay hindi umuunlad sa buhay kabanalan. Isa ito sa mahalaga nating siyasatin in our Christian life. Baka meron tayong ganitong sakit sa ating buhay pananampalataya. We are sinning against God kapag hindi natin tinutupad ang kanyang salita at mayroon siyang utos sa atin para manalangin. Kaya wag nating hayaan yung ating buhay pananampalataya na masasabi sa ating nagkukulang tayo sa ating private prayer. Gusto ba natin iyon yung testimonya ng ating Christian life? Isang Kristiyano na hindi nagsisikap sa katapatan sa private prayer. Huwag nating hayaan yung ating mga buhay pananampalataya na yung karakter natin ay neglect
sa prayer meetings, yun ba ay masasabi sa atin? Marahil yun ay isa sa ating sakit. Kaya ang nararanasan nating buhay ay parang matabang sa pananampalataya at hindi tayo umuunlad. Tingnan natin ang mga bagay na ito. Alam natin ito mula sa salita ng Diyos. Nag-a-agree tayo sa mga katotohanan na ito from the Scripture. Mga kapatid, iangkop natin yung ating mga buhay sa salita ng Diyos. Walk in a manner worthy of our calling bilang mga mananampalataya, because the reality of struggle in prayer, may ganitong experience talaga sa pananalangin, may struggle talaga, may mga pagsubok, may mga hindrance. Pero yung ganyang karanasan sa pananalangin, tumatawag ito sa ating mag-persevere sa pananalangin rather than be an excuse for prayerlessness. Mayroong pagsubok sa pananalangin para pagsikapan natin ito. Bilang mga mananampalataya, meron tayong doktrina na perseverance of the saints, na kung saan binibigyan sa atin ng linaw na yung katangian ng buhay ng mga iniingatan ng Diyos hanggang wakas ay nagpe-persevere sa kabanalan at pananampalataya. Bakit perseverance of the saints? Kasi may reality ng struggle. May reality ng mga hindrance. Kung totoo yan sa Christian life na dapat may perseverance, yung struggle sa prayer, tumatawag sa atin ng perseverance. Sa pananalangin, mga kapatid, ayun yung tamang aplikasyon. Sinabi ni Moises sa Psalm 90 verse 8, "You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence." Napakahalaga ng presensya ng Diyos sa ating pagtahak sa daan ng pag-unlad sa pananampalataya. At nangyayari iyan sa aplikasyon ng paglapit sa presensya ng Diyos sa panalangin. Kaya neglecting a faithful prayer life hinders our progress in sanctification. Pero kung yung ating kalagayan naman sa buhay pananampalataya ay masipag lamang tayo sa ibang bagay, subalit nakakaligtaan yung pananalangin, meron tayong zeal sa other means of grace, pero may neglect on this part ng ating duty, ito yung gusto kong sabihin sa iyo. Prioritize prayer along with other means of grace. Kasi talagang totoo na sa ating Christian life, mas masipag tayo sa ibang mga bagay, ibang mga duty, kaysa sa panalangin. Why is that? Kasi itong duty ng pananalangin, humbling. Pinapaunawa sa atin ito yung ating dependence. Pinaparealize sa atin ito yung total dependence natin sa Diyos at sa Kanyang biyaya. Tayo na gusto natin maging visible yung ating efforts, tayo na gusto nating ma-witness ng iba yung kaya nating gawin, madali talagang ma-neglect itong duty ng pananalangin. Kaya yung sipag natin sa ibang mga duties in the Christian life, dalhin din natin. At magpaalala sa atin na bigyan ng priority yung ating buhay pananalangin. Kailangan natin ng pananalangin sa mga bagay na nauunawaan natin sa salita ng Diyos. Tumugon tayo ng pananalangin sa Kanya. Sa ating pagme-meditate ng salita ng Diyos, kailangan natin ng pananalangin. Kaya other means of grace help us to be faithful in our prayer life. Nagko-complement ang mga ito para maging matapat tayo sa different areas ng ating Christian life. Hindi ito magkakalaban. Kaya kahit tingnan natin yung salita ng Diyos, ay meron itong inseparable link sa gawain ng pananalangin na dapat matagpuan tayong maging matapat. At dito sa ating tinitingnan na captivating our thoughts for holiness,
Huwag niyo nawang kalimutan to respond by intentional prayer to the biblical teachings such as what we learn about holiness. Dapat nating ipanalangin yung ating mga sarili sa katotohanan ng salita ng Diyos na ating tinanggap mula sa Kanya. Papurihan natin yung Diyos sa magitan ng pananalangin dahil ipinahayag niya sa atin yung Kanyang salita. Pagsisihan natin yung ating mga pagkukulang sa Diyos na ipinahayag sa atin ng Kanyang salita na nagagawa natin sa magitan ng pananalangin. Hingin natin yung Kanyang biyaya para maisabuhay natin yung Kanyang kapahayagan mula sa banal na kasulatan na nangyayari sa paglapit natin sa Diyos sa magitan ng pananalangin. God both hears and answers our prayers. At totoo ito kahit sa katotohanan ng kabanalan. Nananalangin ba tayo sa katotohanan ng Diyos tungkol sa kabanalan para sa ating personal na kabanalan? Sinabi ng James chapter 4 verse 1, you do not have because you do not ask. Kaya sana ipanalangin natin yung ating mga sarili sa mga katotohanan ng Diyos na ating tinatanggap, katulad ng tinanggap natin sa ating lessons na tiningnan about holiness. Kaya did we respond in prayer to biblical truths? We studied about holiness. Sana hindi tayo magkulang dito upang talagang maging malinaw sa atin ang kalooban ng Diyos para sa kabanalan at mamuhay tayo in a kind of life that truly progresses in sanctification. We can ask in prayer for the grace of God so that our thoughts will be truly captivated by holiness. Not only to know holiness, but to truly apply the truths of God sa ating buhay para sa practice ng holiness. Kaya mahalaga itong duty ng prayer sa captivating our thoughts in holiness. So meron po ba tayong mga questions and clarifications? Meron po tayong time for our Q&A. Okay, sige po. And Brother Rex po yung kasunod. Morning, Pastor. Thank Kuya you po Jerome. sa inyong lecture. Tanong ko lang po kasi may mga pastor, even Reformed Presbyterians, saka sa Reformed Baptist, piniprescribe nila i-pray yung Lord's Prayer as memorized. Ano pong comment niyo po? Merong help yung memorization ng scripture. So, dapat sa ating pag-grow in the Christian life, talagang nag-grow din tayo sa mga parts ng scripture na ating na-memorize. Pero pagdating sa prayer, ito ay pakikipag-usap natin sa salita sa Panginoon na ginagabayan tayo ng Kanyang salita. Kaya yung aplikasyon na tinuturo ng Panginoong Hesukristo from that part ng Lord's Prayer ay nagpapaunawa sa atin na form iyon at pattern ng ating pakikipag-usap natin sa Diyos. Hindi yung gayahin natin ng for letter yung matatagpuan doon, kundi nakikipag-usap tayo sa Diyos from the principles na tinuro ng Panginoong Hesukristo from the Lord's Prayer. So, ganun dapat tayo manalangin. Hindi yung pagme-memorize, though practice siya na mahalaga din naman sa ating Christian life. So, lalagay ko yun sa discipline ng memorization ng scripture, not in prayer, or else itinuwid din yun ng mga reformers because practice yun ng Roman Catholicism.
meron pong additional thoughts. Sana, sige po. Kasi yung iba nga mga sariba pa yung mga tinanong ko. Pag daw meron mga, I'm not sure kung ganun yung pagkasabi nila. I hope tama ako. Yung sabi niya, pag during times na inarush sila, especially in the morning, parang nasa puso naman nila yung Our Father, verbatim, binabanggit nila in their heart. So ito mga pastor. So yun lang. If they add scripture dun sa kanilang pananalangin, wala naman akong nakikitang problem dun. So, to cling sa promises ng Diyos sa ating pananalangin. So, may promises yung Diyos about prayers. Pwedeng mag-quote probably ng passages sa ating pananalangin. Pero necessarily yung passage talaga, yun yung sinabi din. Amen. So again, nilalagay ko yun sa discipline ng memorization ng scripture, not sa discipline ng prayer. Ay, sige po, Brother Rex pala. Meron din sa likod. Si Brother Rex po muna. Ayan. Pas, thank you sa lesson. Na-mention nyo kanina about yung when you pray, that requires engagement and thoughtfulness. No? And ako personally, one of the things I really struggle when praying is to remain thoughtful and engage throughout my prayer. So what typically happens is as soon as I start praying, kaya na-mention nyo rin, it's such a comfort that like any other spiritual discipline, there's really an ongoing struggle. The moment you start hanggang matapos. And ang struggle ko personally is when I start praying, maraming mga pumapasok na iba-ibang bagay sa utak ko, like concerns sa buhay, mga ganun. Na parang yun nga, pas na mention nyo, yung prayer it's a mean that God ordains to communicate to Him. So as if you're talking to Him in person. So like, and I know this is a lifelong struggle, but in such struggle, ano kaya yung pwedeng gawin para ma-improve or ano yun? Yun lang naman. So, nangyayari talaga yan sa part ng ating growth sa application ng prayer. So, we need to really prepare ourselves sa ating paglapit sa Panginoon. Maybe practical yun on your part to prepare yourself sa pananalangin sa Panginoon. At the same time, sa pananalangin din mismo, hingin mo yung gabay niya sa need na iyon. So, kasi apart sa biyaya talaga ng Panginoon, marami talagang distraction. Pero dahil alam natin yung Diyos ay hindi lamang dumidinig at tumutugon sa pananalangin, lapit natin yan at mararanasan natin talaga yung pagtugon niya, pagtulong niya sa atin, kahit sa aplikasyon ng pananalangin. And those distractions probably that enters your mind kapag ka nananalangin ka, ay items yun, marahil, na patuloy mong hingin yung biyaya ng Diyos. Kung may problem sa family, kaya pumapasok sa isipan mo yun para ipanalangin mo. So rather than distraction, baka pagkilos yun sa iyo ng Diyos para ilapit sa Kanya sa pananalangin. So meron talagang growth sa paglaban sa distraction, sa prayer. Kaya mahalaga yung preparation natin practically and also paghingi ng biyaya ng Diyos sa mga specific cases ng ating buhay kung saan dapat nating sundin yung kanyang kalooban. So, pray for that, brother. Brother Eli. We pray, diba, in Christ's name. So, may privilege tayo na makalapit sa Diyos Ama sa pananalangin dahil sa ginawa ni Kristo. So, kung ang isang tao po ay nananalangin, for example, Catholic na wala siya kay Kristo, tinatanggap po ba ng Diyos yung ganong panalangin? Isa yan sa mga bagay na mahalagang ituro at gayon din talagang maunawaan mula sa salita ng Diyos. As of now, ang sasabihin ko sa ganyang case ay kahit hindi believer, tayo ay makakapanalangin sa Diyos. Kahit hindi believer. Kasi siya pa rin ay Diyos ng manlilikha ng lahat. Nagsusustain sa lahat.
Kaya yung ating mga anak, pwede nating turuang manalangin sa Diyos, kahit unbeliever pa sila. So, maaring manalangin sila. Pero yung privilege sa mga Kristiyano, tayo yung mayroong pag-asa na dahil kay Kristo, tayo ay diringgin at tutugunin ng Diyos because we are in Christ. Makakapanalangin yung unbelievers, dapat silang manalangin sa Diyos, pero yung pagtupad sa kanilang panalangin ay because of God's sovereignty. Tayo bilang mga Kristiyano, may assurance tayo sa kanyang covenant faithfulness sa atin because of the Lord Jesus Christ. So, yun muna yung thoughts na gusto kong sabihin sa controversial na issue ng praying, pagpananalangin ng mga unbelievers. Sige po. Good morning. Morning, Pastor Jairi. Sige po. Ang masasabi ko lang siguro sa pananalangin, yung ang talagang nakalagay sa Biblia o sa salita ng Diyos, ang itinuro lang naman ng Paiso Kristo yung Ama namin. So yung ibang religion, gaya ng Katoliko, dinagdagan nila. Instead na sa Our Father, meron silang Hail Mary, kaya yun ang parang pagkakaiba sa mga Christians. So ang tanong ko, Pastor, epektibo yung pagka nananalangin ka na nasa loob ka ng kwarto o kaya close yung tinatawag na tahimik yung lugar na position mo na tahimik na pwede ka makapagpanalangin ng taimtim. Ano po ba yung Pastor, yung nananalangin ka ng taimtim na ang ipinapanalangin mo po, gagaling talaga sa puso. Nagiging epektibo po ba yun? Kung halimbawa, kung ikaw ang mananalangin para sa iba, in general, para kung na naman, sa yung grupo, alin po ba mas epektibo? Yung nag-iisa ka o yung nakagrupo kayo, bawat isa? Ano po ba mas kalugod-lugod sa Panginoong Diyos? Okay, so meron pong utos ang Diyos sa pananalangin bilang grupo. Kaya merong prayer meeting yung church. At yung sinasabi niyo naman pong case doon sa scripture na pumapasok sa kwarto ay utos ng salita ng Diyos sa private prayer. So hindi po sila magkasalungat, kundi nagko-complement po sila. Sa buhay pananalangin ng isang Kristiyano, merong pampublikong pananalangin, meron ding personal na pananalangin. So, ating tuparin yung dalawang bagay na iyan. Para sa ating pampublikong pananalangin, nandiyan yung prayer meeting. And also, if we need prayers, we can ask prayers ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Pero yung pananalangin ng iba para sa atin, huwag natin gamitin para kaligtaan din naman yung ating personal na pananalangin. So, nagtutulong yung pampublikong pananalangin at private na pananalangin sa pagsunod natin sa Diyos in our life of prayer bilang mga Kristiyano. So wag nating paglabanin, Kuya Wancio, kundi pagsamahin natin in our Christian life. Gino. Dito po sa Zoom, Pastor Jaire, question po is, ano po ang insight ninyo sa ganitong sitwasyon? Kapag ang isang Kristiyano ay hindi nakakadalo sa prayer meeting o Bible study, pero may mga oras naman at laging present sa social events tulad ng birthday, gala at iba pa. Sa tingin po ninyo, puso po ba ang pangunahing issue o may iba pang factors tulad ng schedule o oversight? At sa inyong pag-aaral at karanasan, paano po dapat mabago ang puso kung ito ang dahilan? Ano po ang practical steps upang magkaroon ng tunay na desire na makibahagi sa prayer meeting at Bible study? Maraming salamat po sa inyong insights. Yeah. So, meron talagang legitimate reasons kung bakit hindi nakaka-attend sa prayer meeting yung mga kapatid natin sa pananampalataya. So, dapat natin i-consider yon. Legitimate yon. So, pero kung yung attitude na natin ay hindi pagsunod sa pananalangin, yun yung dapat ituwid. So, yes, merong mga legitimate reasons sa pagliban, even sa prayer meeting. Kasi may mga schedules talaga tayo, especially sa mga working na Kristiyano. Pero talagang kailangang bantayan yung
hindi pagtupad sa pananalangin kapag ka may time na. Kasi na-form na yung habit, hindi naman nakaka-attend. Forming talaga yung habit na yon. Nakakaligtaan mo na yon kahit may time ka. So dapat ituwid yun. So kung merong time at hindi umaattend sa prayer meeting ng church, malinaw yan na disobedience sa salita ng Diyos. Sapagkat dapat natin gawin yung lahat ng pamamaraan, even with sacrifices on our part, sa pagtupad sa salita ng Diyos, kabilang dun yung prayer meeting. So kaya mahalaga yung pagbabantay sa buhay, pananalangin sa pagsunod sa prayer meeting ng lokal na iglesia. Though, merong mga legitimate reasons kung bakit wala yung mga Kristiyano hindi prayer meeting. So, practical na bagay na gusto kong ipaalala, mahalaga yung pagtuturo ng salita ng Diyos para sa kahalagahan ng pananalangin in the Christian life. Mahalaga din yung ating personal na pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos para sundin ang katotohanan na ito. Pinag-aralan natin yung Christian meditation. Baka isa yun sa bagay na dapat nating gawin sa nalalaman nating kahalagahan ng gawain ng pananalangin. And another thing, pagdating sa pagsunod sa kalooban ng salita ng Diyos, ito isang important din na paalala, disiplina sa pagsunod. Hindi yan nawawala. Kasi pabago-bago yung ating sitwasyon, nagbabago-bago yung ating nararamdaman. Mahalaga yung disiplina natin sa pagtupad sa salita ng Diyos na hindi dapat ginagamit yung biyaya para lisensya sa kasalanan. Biyaya bilang lisensya sa pagsuway. May biyaya para kahit may sakripisyo, maging matapat tayo sa Diyos. May biyaya para kahit may sakripisyo, maging matapat tayo sa Kanyang salita dito sa maikli nating buhay sa sanlibutan. So, nawa maging paalala ang mga bagay na yan sa kahalagahan ng pulong panalangin. Sige po, kung wala na po tayong mga questions, we can close in prayer. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, maraming salamat, Panginoon, sa paalala ng iyong salita sa napakahalagang gawain ng pananalangin sapagkat hindi matatapos yung aming pangangailangan bilang mga Kristiyano upang talagang umunlad sa napakahalagang gawain na ito ng pakikipag-ugnayan sa iyo. Mismo ang Panginoong Hesukristo, mailalarawan sa kanyang buhay, pananalangin, at maging ang kanyang mga alagad ay humingi ng kanyang tulong, hindi para maging magaling na mangangaral sila, kundi para turuan silang manalangin. Kaya maraming salamat, Panginoon, because we can reflect this very important duty ng pananalangin kahit sa aming pursuit ng pag-unlad sa kabanalan. Kaya amin nga pong dalangin, Panginoon, na maging paalala sa amin ang mga bagay na aming tinalakay sa kahalagahan ng pananalangin at mabigyan namin ito ng aplikasyon sa aming Kristiyanong pamumuhay. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga panahon na kami ay nagkukulang at may pagsuway sa utos mo patungkol sa panalangin at aming dalangin, Panginoon, na talagang tulungan mo kami na maging matapat sa iyo at maranasan namin ang iyong biyaya in our Christian life na kami ay umunlad sa kabanalan bilang mga mananampalataya to live for your glory and for your cause in advancing your kingdom in this world. So we commit to you all these things and may you make us holy na iglesia and make us na banal na mga mananampalataya. Ihanda mo rin kami, Panginoon, sa aming mga pagsamba na gagawin sa iyo sa araw na ito. Ito'y aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.